Good day once again, mga kalayag. Welcome back sa ating channel, Team Kalayag. I hope everyone's having a great day today. Para sa inyo mga kalayag na bago pa lang sa aking channel, please do subscribe, like, and share this video. And be notified na lang din pag-hit ng notification bell. Kung meron kayong topic na nais nating magawa natin ng video, sisikapin natin na maibigay sa inyo ang topics na yan. So in today's video, we will be tackling up the topic about zone time. Kasi yung mga bagong sampa, maraming nagtatanong tungkol sa pag-a-advance at saka pagre-retire ng oras dito sa barko, sa international. Kasi nga sa inter-island, walang adjustment ng time sa inter-island. So ito, para sa magbaguhan lang sa barko, para sa inyo to, tamang-tama. Yung OS namin dito, baguhan din, galing Center Island. So schedule kami ngayon sa lecture. Aakyat ko ng bridge, naghihintay na sila doon. Isasabay ko na ang pagkuha ng video. Please watch this. Sagot niyan, because we are sailing only in one zone time, which is ang zone ng Pilipinas na -8 -8 sa zone time description, or yung zone description niya is -8. Okay, moving on. Bakit, tanong, bakit advance yung oras ng east na mga lugar kaysa west? Sa east, sumisikat yung araw. Tama, o yan. Yan sana ang tanong ko. Where does the sun rises? East. No? East. So, to complete one day, how many hours? So, ang question, how many hours will it take to complete a one day cycle? 24 hours. So, one day is equals to 24 hours. Okay. So, sabi nila ang Earth is round. No? So, umiikot. Sabi natin, umiikot ang araw. One day cycle yan. Kaya nagiging 24 hours. So, kung bilog ang mundo, ilang degrees yan? 367. Very good. So, 360 degrees. So, 360 degrees pala ang isang ikot. That is 24 hours. So, ilang degrees ang isang oras? 15 degrees, sir. Yun, 24 hours. Divide mo is equals to 15 degrees ang 1 hour. Basically, ang basis ng time ay ang longitude. Sa drawing natin, makikita niyo ang relation ng longitude sa pag-ikot ng Earth from east to west. Kaya nauuna ang mga time sa lugar kung saan located sa east. Dito sa next drawing, pagpalagay natin na yung gitna ay yung GMT or zero longitude. Tapos yung isang guhit niyan ay isang oras na change ng zone time. So, kung tumapat yung araw dyan sa zero longitude, yan ang pinakatuktok or pinakatanghali or alas 12. Ibig sabihin, yung mga locations doon sa easterly ay dinaanan na. Tapos na yung pananghalian nila doon sa mga lugar na yun. Kaya yung locations dyan ay yung isang guhit na isang oras is 1300 na. Yung dinaanan pa, mas nahuli pa is 1400 na. Dito na hindi pa dumaan yung araw dito sa westerly, kaya alas 11 pa lang dyan. Tapos yung sa isang oras pa is alas 10 pa lang. So,
sa panahon na tatapat na naman yung araw dyan sa alas 11, yan na ang magiging alas 12 na naman. Tapos yung alas 10 ang magiging alas 11 na naman. So sana naintindihan yung drawing na ito. Pagkalipas ng isang oras, yung GMT, yun na naging 1300 hours. So yung kaninang alas 11, naging alas 12 na. Okay, may tinatawag na zone description. Yung sinasabi ko kanina, yung Pilipinas belongs to a single zone. Siya, zone time. So kaya hindi kayo nag-advance technically time. So, ang description, zone description, yun yung oras sa lugar na yon. Dinidefine siya na yung zone na yan, yan ang difference ng oras. So, ang zone description, kung nasa east ka areas, negative ang sign yan, no? Kung nasa west ka, positive ang sign yan. Ang sinasabi ko rin, itong zone description, ito rin ang pinaka standard form para makuha natin ang GMT, no? GMT. Kaya kung nasa isang locality ka, LMT o local time, i-apply mo yung zone description mo, makukuha mo yung GMT, no? So babalik tayo yan mamaya, itakil up natin yan mamaya. So gagawa tayo dito para makita natin. So maliit lang na drawing, maliit na yung board natin eh. So kung ito yung zero longitude mo o primary dyan, ito yung east mo, ito ang west. Diba sabi ko kanina, yung mga zone description sa east is negative. So gawa tayo ng mga tigwa 1 hour, no? Hindi na natin ubusin kasi maliit lang yung blackboard natin yun. Para lang maano natin, maintindihan ng karamihan. Hinaan mo third. So, sinabi ko, itong isang itong 15 degrees, di ba? Sabi mo kanina, isang 1 hour, isang 15 degrees, no? So, ito, yan, 1 hour. 2, minus 2, minus 3, minus 4. Ito naman sa kabila, plus 1, plus 2, plus 3. Okay? So, ito yung calculation natin kanina. Na pag-ikot niya, may isang oras. Pero, saan natin binabase ang zone time? O ano ang sinasakop ng zone description na yan? Zone description. So, ang sinasakop niyan, yung kalahati ng portion na yan. So, halimbawa sa GMT, ang sinasakop niya is yung kalahati dito, kalahati dyan. Ano bang kalahati dyan? Ha? Ano? Ito yung 15 degrees, di ba? 15 degrees, 30 degrees, 45 degrees. Oh, nagyan din ng 0 kasi longitude yan. Ito, 0.50, 0.30. Plus, ha? Or west na yan, hindi plus west. 45. Yan, east. Kuha ba dong? Kuha. Okay. Kalahati nito is ilan? 7, 7.5 or 7 degrees or 30 minutes, no? So yan ang sinasakop niya sa GMT. Yan. Itong time, itong lugar na ito, yung sinasakop niyan, yun yung sinasakop ng 0 or GMT, no? Okay? Nasakop niyan. Pag dito naman sa kabila, kalahati na rin dito naman dito. So, ano yan? Ang kalahati dyan. So, 15 degrees plus 30. That is 22.5 or 22 degrees. Tama? 30 minutes. Tama? So, ayan. Ito naman yung sinasakupan ng minus 1 or sa zone description na minus 1. Yan. Yan. Yung buong 15 degrees na yan. Okay? Intindihan? So, hindi pala dito tsaka dito yung sakop.
No, kasi mag-agaw na yung GMT tsaka -1. Ha? Kaya, dyan natin ma-determine kung kailan ka mag-advance, kailan ka mag-retire ng oras. So, yun pala, dito ka pala mag-adjust ng oras. Kung malapit ka na rito, kung ang barko may malapit na dyan, tingnan mo sa gabi or sa na kinabukasan, papasok ka na sa zone ng -1. So, sa gabi na yan, pwede din na kayong mag-advance, mag-retire, papuntang west. Mag-retired. Oh. Mag-retired. So, ito ang basihan mo na line. So, in actual practice, depende naman yan kasi meron namang mga nag-adjust sila ng time, mga standard time nila na DDST. So, for example, sa India na may kalahating pang kalahating pang oras na diferensya, kaya depende yan. So, i-adjust na lang at least hindi lalayo. So, ang east, pag sinabing zone description, ang east minus yan. Ang west positive sign, no? Iba naman itong sinasabi na local mean time equals to GMT plus halimbawa 1 or local mean time GMT plus 2. Ha? Yun naman nakabaliktaran nito, no? Ito ang pagkuha ng LMT, sorry. Ito naman ang ginagamit para your time will be brought to GMT. Okay, punta na tayo agad sa ETA. Magkaroon tayo ng example, no? So, example natin, departure ng barko October 3, 2021, alas 7, local time. So, ang zone description, halimbawa, doon sa patutunguhan mo, halimbawa galing kang point X, papunta kang destination point A, patutunguhan mo is, distansya is 2,200 nautical miles. So, ang zone description naman sa point A is -5 or -5. Vessel speed 15 knots. Ngayon, find ETA to point A. So, gagawin natin para kahit bali-baliktarin natin ang computation, dadalhin mo sa GMT. So, ibig kong sabihin kung local time mo, i-apply mo yung zone description mo, no? Punta ka na, nasa GMT ka na. Oh. GMT ka na. No? I-apply mo yung steaming time mo. Meron kang ETA
para ma-convert natin ng hours. So ang lumabas nung minultiply is 2.67. So ang hours na kukunin natin dito itong 2. Kaya nilagay natin dyan, hinandaan natin para sa problem mamaya or sa solusyon. Minus 2 naman para maiwan yung 67 kasi yun ang magiging minutes niya. So 0.67 naman, minultiply natin ng 60 kasi 1 hour is equals to 60 minutes. So 67 0.67 times 60, 40 minutes ito. So nilagay na naman natin yan lahat doon sa taas. Kaya meron tayong 6 days, 2 hours, 40 minutes. So ito ang steaming time na gagamitin natin sa solusyon natin mamaya sa pagkuha ng ETA. Okay, tulad ng sinabi ko, i-review ko muna yung sinabi ko kanina. So yung pag-formula ng ETA, ito, yung sinabi ko na para hindi malilito, dalhin muna sa GMT ang lahat, tapos i-apply ang steaming time doon sa GMT para makuha mo ang ETA GMT time. Dalhin mo naman ulit sa zone description ng arrival port or yung sa point 2 or yung point A sa problem para makuha yung ETA. So, substitute natin. So, local time, dito tayo. Local time natin ng departure is alas 7 yun, di ba? Alas 7 yun, di ba? Local time. So, 0700 ng pizza 3. Dalhin natin sa GMT. Ano ang zone description na? 8 minus 8. So, anong magiging sagot? 2300. Ha? So, pwede ba yan i-minus? Hindi. So, hiram ka dito muna. No, magiging 2 plus mo 24. Tama? O, so, 24 plus 7 minus 8. So, 2300 ng October 2. October 2. Ngayon, i-apply na natin ngayon yung steaming time. Ano yung steaming time natin? 6 days. Ayan, 6 days, 2 hours, and 40 minutes. Ano to? I-plus, i-minus? Hindi man sumasagot. No? So, para makuha natin yung ETA GMT time. No? Plus 8 October. Tapos ito, 40. Tapos, 25. Minus 24 plus 1. Tama? So, alauna, 40, 9 October. Yan ngayon ang ETA ng GMT. No? I-apply natin ngayon ang zone description. Ibalik natin. So, ano yung sinabi natin? Balik na rin na natin, di ba? So, 5. So, anong magiging sign nito? Minus plus. Plus na. Kasi minus man yan. So, balik na rin natin. Magiging plus na yan. So, magiging alas 6:40 ng pizza 9 ng Oktubre ang ETA local time. Okay, so palagi ninyong dalhin kahit na mag-cross kayo ng IDL or kahit malalaki na yung zone description, hindi kayo malilito pag ganito ang format na gagawin nyo kasi meron kayong sistema. Pero kung kabisado nyo na, palagi ka ng nagpa-calculate o ginagamit yung computer na, wala nang problema. Pero dito, kailangan magsimula tayo sa mano-mano. So, yun ang isang example. So, doon sa mga nanonood dito ng video, balik-balikin nyo lang. Hindi na ako magbibigay pa ng further example kasi pareho lang naman yung procedure. Importante, itong procedure na ito na dinadala nyo muna sa GMT tapos i-apply yung steaming time. Tapos mag-ingat ito sa sign pag binaliktad na. Kasi dito karamihan nagkakamali pag nalimutan nilang baliktarin yung sign. So, any questions? Wala. Okay, naintindihan. So, dito na lang kami magtatapos guys till our next topic and till our next video. This is your Captain J signing off. Shoutout nga pala sa Batangas. Sa barko na tayo ng
Team Focus. At ito yung aming pinakamabait na kapitan. Salamat sa Lord. Thank you, Lord. Nandito na ako sa barko. Sip ka. Shoutout pala sa taga Mandawa, Binonido, Bohol at kay Captain J na Bakit ako? tumulong sa akin. Salamat sa iyo, sir. Yan. Ang mga asawa natin dyan. At saka yung sa Mrs. ko, ay, thank you. Ito naman yung third date namin. Shoutout sa Mandaluyong. So, sa labas. Minsan sa loob, minsan sa labas. Okay, so yan ang last ko na rin. So yun po mga kalayag ang lecture namin for today. Sana nabigyan namin ng kasagutan ang mga tanong kung bakit nag-a-adjust, inaabante ang oras at ina-atras ang oras dito sa international na mga biyahe dito sa barko. At naisagot din namin bakit dyan sa Inter-Island na hindi nag-adjust ng oras, hindi na-advance, hindi nire-retard ang oras. So hinaluan na rin namin ng konting ETA calculations at sana yung naintindihan nyo with the application of zone description. So sana may natutunan kayo sa video na ito. Para sa mga baguhan din na mga seaman or nag-aspire ng maging officers, kung meron kayong videos na gusto nating gawan, na mga topics na gusto nating gawan ng videos, please comment down below at again, sisikapin natin ang magawa natin yan ng videos. So, this has been Captain J closing my videos with the words that life is all about ratio and proportion. Ciao guys!